Yo, Motos Battle League, Sinag 3, nandito pa rin kami sa branded shop, sa Muñoz QC, huling laban na ng gabi. Magingay tayo para sa parating na laban. Siyempre, gusto kong pasalamatan, branded sa pagpapairam ng venue, Crown Manila, Pastry Vapors, Zypher Philippines, siyempre, sa High Risk, Die Rich Apparel, maraming salamat. Kay Team Kaaway, sa Auto Beats, Blacksmith Jewelry, maraming salamat. Sponsor natin yan ng championship ring ng Motus. Shoutout sa Index Salon, syempre, sa mga tropa dyan na mga pumunta pa dito. Maraming salamat sa inyo lahat. At eto, solid na laban to sa kanan. Galing pa ng Paranaque, mag-ingay para kay St. Ives. Yeah! Oh, St. Ives, Paranaque, motherfucking city, Revere, Hype Bay, Solid, AOJ, MMA all day. Shoutout sa mga, sa Tacoma. Yes! Shoutout sa mga teammate ko na pumunta. At Taugama P, Fortunata main chapter. At Index Salon. Yeah! Sa girlfriend ko, I love you mami. Rap Lines Battle League. Supremo, Motos Battle League. Siyempre, shoutouts nga pala. Abangan nyo rin yung pedestal finals. Gaganapin natin yung si Glitch. Nandiyan yan sa Paranaque. Abangan nyo na lang yung detalye. Magkarain pa yung pare. Basic. Sa kaliwa naman, galing pa ng Dasma at 13. Martires Cavite, mag-ingay para kay Supremo. Yeah! Unknown, Brody Caps, Killian siya sa Hustle 4D. Salamat po. Good luck sa finals kay Pilo. Yun, nag-coin toss kami. Nanalo si Supremo. Pinili niya mauna si St. Ives. 5 hurado natin. Unang banat kay St. Ives. Sinag 3. Pakinggan natin. Alas 7 pa lang, boss. 7 pa lang. Hanggang 9 pwede. Hanggang 9 o'clock. 4 yung battle na na-cancel. Patay kayo kay Everready. Di yan nakakalimot. Pero sinadya talaga yun dahil alam yan 20 minutes ako babanat kada ikot. Ito yung battle na di lang battler pati mga manunood ay duguan. Kasi Mr. 8 minutes per round versus 7 minutes per round, kumuha muna kayo ng upuan. Kaso yung sa akin ay all in. Yung kanya saksakan ng boring kaya lang kalaban mo na stun. Pilit pinapalakas dating tuwing nag-overtime, di tuloy malaman yung orasan. Dapat this time sirka tayo. Kasi hindi sigurado sa oras. Nung ako nag-overtime panalo, nung ikaw lumagpas, ikaw pa yung naolats. Kasi yung rounds nung gago, tobacco, napaka-long drag. Sa totoo lang, tingin ko dito, parang promo na battle. Gayon pa man, di na ako tutodo sa timer kasi yung makakasaktong 2 minutes sa amin, may libreng boto kay Casper. Gigisahin kita sa sarili mong mantika, nakachamba ka lang ng luto sa fryer, hindi ka totoong rapper. At kung may kanta ka man, malamang nagawa mo lang yan pang intro song mo sa battle. Tinanggap ko lang to bilang pabor ko sa brother. Marahil parehas kami sa shot clock kay Garapal, pero makikita mo ang aming agwat sa harapan. Ako, kahit nag-post sa pagtanghal, pangalan ko ay nagtagal habang ikaw, kahit bata ka pa, di ka agad matatandaan. Walang tatak, walang marka, napakadami ng ganyan. Kaya naman, nung nag-chat sa akin si paring Zayt, grabing hype. Akala ko yung nakatunggali niya sa isa buhay sa classic fight. O kahit man lang yung Joker mula Muntinlupa, yung may underbite. Ayun pala, yung paboritong yan, not child, gustong masakay sa aking hype. O sige, bigyan ng shine. Sakto't nasa sinag tayo at yung lines niyan light. Ako ay uninspired. Kasi wala naman ako laban dito mula ng start. Kasi pag yung laban namin, ginawa akong spar, masasabihan ako Skywalker kasi ang light ng bars. At kapag dinurog naman to ng bato, ang tatawagin nyo sa akin ay trying hard. Yung energy pa naman ni Pops, parang laging ups. Ganun talaga siguro pag yung backer niyan in charge. Diba, Everready? Battle rap, Nepo, baby. Ikaw yung paborito niyang laruan. At anime fan naman din yung Paolo. Pilipino nga naman. Kapag nanawa sa katana, tsaka lang hahasain yung bolo, wala sa akin tong bobo. Ilang beses ka nang binigyan ng overtime to shine. Pilit pinapasikat pero lagi nababali pakpak mo. Ganyan talaga pag alanganin, Zayt. Mapapatingin sa mga sinag at magtatawag ka ng santo, teacher's pet. Talagang masasaktan tong pupil kapag naka-eye to eyes ko. Kita mo, kahit may patong sa ulo, ang yung apple of the eye, palaging mission failed. Kaya di ka na matutubas ni Pao kahit bahala na si Batman, walang Christian Bale. Piece of shit.
Kaya sa'yo na yung clout at validation na desperado mong gusto. Mukhang kailangan mo yun, pre. Kaya nga 30 bars lang yun, bunso. Sa'yo na yung sukli. Ha! Bawi! Binadipaglas ka battle ko sa Bicol! Malamang yan ay nasilip nyo. Biski ka grupo ko sa flip-top, pinakitang di nagbibiro. At kahit bigyan pa ng ice, di nyan maiibsan yung init ko. Game! Lugi nga sa venue. Nasa panig mo. Iyayabang niyan tinalo niya si Unico. Malamang parking to, de. Kahit tinalo mo na siya, huwag mo kami ikukumpara, Abno. Magkaiba kami sa ganto. Hindi ko wini-wordplay yung barko sa barko. Porkit nag-MMA, feeling action star na etong bobo. Hoy, kamukha mo si Bembol Rocco. Pati si Chito ng Tacoma kahugis, oh. Pwede sana kayong tag team. Kaso huwag kayong magdidikit, mukha kayong nilagang itlog na nagbabanding. Tanga, ano mayayabang mo sa akin, kalbo? Wala ka na-accomplish. Isipin nyo, mas nauna pa kumintab yung ulo kaysa karir niya mapolish. Ano, WWE na naman papakita? Di mo yan sa akin madidiga. Baka nakakalimutan mong kagrupo ko si John Cena. Paulit-ulit tungkol sa wrestling. Wala ka na bang maisip? Para ka ng si Kiko Matching Boy, yung topic mo, nakakabwisit. Puro yabang abot sa sarili. Yan napili pang dura. Sa beginner na buksa, mag-aangat lang ng bangko pag in-steel chair sa mukha. Ako'y laging game. Wasak yung stage. Mapanyuman o veteran. Darin till pag nasa cage ko, I'm not scared of anyone. Sa tagal niya ng pahinga, nababad lang kakapanood ng WWE at MMA, kilala nyo na yan. Tapos pagbalik, sandamakmak na UFC fighter reference, kanyang binabato, halang. Di kasi maiyabang takbo ng karera, kaya mga minaraton na lang. Tagal mo nang nagrarap at nakikipagsuntukan, di ka pa nakakakuha ng ring. Sa kahit anong scene, tagal mo na sa gantong shit pa na UFC, kundi man lang nakaranas ng one championship. Nung nalaman daw magkakambak siya, talagang inabangan, shit. Nung in-upload yung poster, nagkagulo sa net. Nung tinignan ko naman yung comment, di ba yan yung Ice Rocks, yung natutulog sa rep? Pero kahit di bilang ice, relevant pa rin yung sigaw nila. Talagang ilalagay sa freezer lalo't kung hilaw ka pa. Sinama pa si Jerome sa round niya. Yung matanda naman, tanga, uto-uto. Ito talaga mga magka-40 na, sila nagkakasundo. Pero ending, walang kwenta. Kanilang naging di, sinama na sa piece. Si Master, di pa rin naging masterpiece. Kita mo, di ba? Nag-flop. Sayang, tol. Hihingi ka na lang kasi ng tulong doon pa sa binembang ni Abdul. 8 minutes ka mag-rounds, di ba? Wak, mga katamo. May issue ka sa oras. Parehas tayo. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas garapal sa time limit, tarantado talaga. Alam mo, kaya natin mag-Royal Rumble 2. Pero di na yun naulit. Natutunan ko na after na kung kaya mo makompress iyong round, ikay mas matindi. Pero siya yata hindi. Kung di mo kaya i-handle iyong oras, ako magpapaiksi. Not scared of anyone. Matapang to, Nice Pops. Palaban pero talo. Sino kasi Ice Rocks? Di pa nakapag-debut sa flip-top game? O, ba't siya lang? Tangina nyo, 2-0 na si Espero! Talo ako nung 1 minutes. Pero sa big stage, ako pinakamataas sa billing. Panalo daw to nung 1 minutes. Kaso nung zoning, halos hindi pinapasok sa building. Si Boss Arik na mismong nagsabing, di importante panalo o talo. Mahalaga mababahaging impact mo. Kaya anong meaning nung panalo sa 1 minutes, kaso nauna pa mag-debut karamihan ng batch nyo. Gets mo na siguro to, gago. Kagaya nung lumapit ka sa pilahan ng FT nung zoning, lumapit to sa akin, sabi, ba't kaya di ako binigyan ng Rick ng opponent? Eh nung 1 minutes, dinedge ko ng solid, yung bestie kong solid. Tas nauna pa siya. Di ba dapat proud ka sa destiny niyang moment? Tangina na ito, peste ang putik, mas insecure pa sa gamot ng dengue ang bobits. Hindi mo ba naisip, kahit nakuha mo yung technical voting, ikay nakakainip panoorin kasi wala kang refreshing na content na pwede present na hindi template at boring. Hindi kasi lahat kailangan i-wordplay. Minsan mas effective yung emplis, mas pasok pa rin yung bar na diretso. At yun ang chess piece sa Tetris. Kakatira mo inside the box, pagka panalo mo na disregard at kinahon. Si Pilos ang naglapag, nakapupulutan, pero ikaw na chicharon. Dapat magkakaibigan. Ang finalist yung pinagtatanggol ko. Dapat magkakaibigan, naghahawaan ng apoy para manatili yung set inspired.
Kaso nga lang, iba ata pagkakaintindi ni Boy. Pagdating sa friendly fire, lagi nakikipag-unahan sa kapangkat. Ayan, ang ending, you came in last. Imbis na nakipag-toast ka nga sa Calix, you raised the glass. Tapos hiningi mo pa yung rocks. Alam namin hindi ka naubra sa tuwing G yung katapat. Hindi nakatagos kay Nego kaya para sa kanya ibinili nung kapangkat. Pero tignan nyo sa final sa likod. Kitang-kita yung inggit in the worst way. Kaya nagsettle siya for bronze since you wanna be in third place. Pinagtatanggol pa rin ni Kuya Third. Kasi masyadong sensitive. Malamang mga Pasko na dipit ang kanyang barang na-conceive. Pero kahit kailan di ako umiyak kagaya mo nung natalo ka kay Nego G. Super emo ang puta! Paano aangat yung movement mo? Ang baba ng galawan netong bobo na feeling star na nagawang ilaglag yung ultimo. Kasama mo mapalubog o mapatuktok ng pedestal. Desperado maging mukha ng pangkat nila. Matagal nang yung hangad yung ganon. At ngayon nagpakilala ka na, wala nang unknown. May nakapanood ba dito yung laban nila ni Ultimate? May linya siya dong talagang ikay mapapadyos ko. Pag ako nag-adobo, sunog buong mundo. Grabe ka naman mag-adobo. Nakadroga ka ba? Puta, paano na lang yan pag nagtinola ka na? Lakas ng trippings mo, kuya. Adobo, sunog buong mundo, may toyo ang puta. Sabi ko kasi sa'yo, tol, tigil-tigilan mo na paggamit. Di yan talent. Si Tipsy D nga, dami niluluto, di naman nakakasunog ng planet. Sinibihan niya pa si Ultimate ng ganyan yung mga mukha ng gustong makalaplapan si Apex. Yung nerdo palaban. Side comfort mo yung bata mo, nagsiselos na naman. Pero feel ko mali yung conclusion mo. Kasi una, si Ultimate mas mukhang tomboy kaysa bakla. Pangalawa, ba't may ini-imagine may kalaplapan si Apex? Ang angas mo sa laban, ini-imagine mo dalawang lalaki naglalaplapan. Puro na lang si Apex, yung nire-referensya nyo. Malamang yun lang naman laman ng eksistensya mo. Kasi kung papansinin, banggit lagi si Kajente sa kanyang mga bara. Kasi alam mo kung di mo siya sasama, di ka maaalala. Naalala ko yung laban nila nung 2x2, sobrang tapang yan sumugod, talagang walang sinisino. Nung umakit naman yung bodyguard ni Abra, puta, nagpanggap siyang bimpo. Pero grabe yung pambabash daw natanggap niya pagkatapos nun. Talagang di niya kinikerry. Tapos bumalik ka rito, naramdaman ng very sketchy. Alam mong may trauma ka na sa double A, nagtiwala ka pa kay Ever Ready. Kasi most heated battle daw. Yan yung ambag niya sa liga. Grabe sa hit Robin Padilla. Inaasar pa yung pangalan ko kasi may kagaya. O kaya tunog barbershop. At least maangas. Pasok sa takilya. Kayo nga Diyos, Lord Manuel, tas ikaw Saint Santo. Sa langit yan mabisa. Sinasabihan nyo kung pang barbershop, yung sa inyo nga pang kapilya. Pil na pil mo pagkasanto mo, di ba? Lagi mong wini-wordplay. September 8 ngayon, kaarawan ni Mama Mary. Di ka makiki-birthday. Kukupalin ko yang gago kang maimbiyer na lang yan. May tema masaktan. Bibigyan kahihiyan santo na parang piyesta sa San Juan. Kaya habang maaga, sa akin ka na mag-bow down. I can say it out loud. Kahit lanang pow, di ko kailangan santo nagpapatayo. Kaya ako mag-stand out. To sum it up, ikaw yung unang MCing naging controversial kasi nakipag-kiss sa kapwa niya siga. Dala mo yung flip-top sa isang MMA fight. Kasi 6 seconds, tulog na yung pabida. Kaya di ko rin alam paano nakakaharap to kay Enigma. Puta, dyan ka magaling. Ipahiya yung liga. Wala kang kwenta kahit sa platform. Lagi kang injured. Kung may mapupuntahan ka pa ba, mismong ikaw di sure. Di ba mahilig ka mga kolekto ng laruan? Sa isang FB page ka pa nga na picture. Buti pa sa pagkukolekt mo ng laruan, may naalagaan kang figure. Pero wag mo yun isipin na walang napuntahan ng iyong mga hangarin. Inspirasyon ka para sa amin. Salamat at may karir kang patapon. Hindi na kami dapat gayahin. At last, hindi na kami dapat gayahin. Pero bago ka mag-rebat, tol, at matulak niyang bugso, balikan mo muna niluluto mong adobo, baka masunog ka naman ng mundo. Tangina. Piling gawa sa bakal, akala mo may aloy to. Tignan ko na yung ginagawa kong adobo, ito yung binababoy ko. Tangina pa yakin na, pre, nandun yung pinto. Ganto ako magtoyo, nababalutan ng ginto. Nakalimutan ko na iba Tangina, hindi pa tapos yung round niya, nakalimutan nyo na yung mga punchline niya. Kasi malakas ka namang line, Mac. Kaso, malakas lang yan kapag may style ka. Kasi estilo nito, pinaghalong lip cram, tsaka wala nang iba. Mula tono, gigil sa dulo, pag-wordplay ng mga bara nila, walang kakaiba.
Buti pa yung tae ni Lip, lumulutang. Samantalang tong tamod niya, malimit, kinukumutan, walang kabuhay-buhay. Nung laban yun ni Pilos, hindi mo alam kung kaninong round na kung naka-blindfold ka, mamin. Sa katunayan, nung natapos na yung video at nag-autoplay kay Calix, kala ko battle nyo pa rin. Nung nag-spit si Razik, sabi ko, 3-way battle. Kasi yung mga battle na ito, para siyang si Deo nung nag-strip si brother, di ka nire-replay after. Paulit-ulit subject matter. Iisa placement at pagkaayos. Kaya talo formula mo kahit i-breakdown mo sa atoms. Tas kala mo kung sino Wangbu makibara. Pag ako nag-1-2, bakihan ma, kaya Pacquiao, mahiya ka, kamukha mo si Marlo Arizala. Ikakahon ko tong Supreme Total pang high panggalawan. Wala ngang flow to na o rig, kaya Andray ang pangalan. At speaking of the meat, buraot ka sa sponsor. Kahit graduate kang cum laude, wala ka pa ring honor. Butata ka pa rin sa akin kahit ito ang kanyang home court. Tangina men, 10,000 pesos para i-rep yung brand sa video. Ang tanong, pangalan mo Chong, makakabalik kaya yon kahit 500 na piso? Yung branding ko wala tong pekas, kaya sumusuporta sa akin, pumapaldo kami parehas. Pero sa bagay, maswerte din naman yung sponsor mo na parang swelas nakadikit yung brand nila sa etchas. Mula cap, gang pantalon, ang ending nun, you cut them short. Alam mo kung anong problema mo, tol? Kamukha mo si Zanderford! Walang utang na loob sa grupo at sumusuporta ni walang lehitimong estilo na sayo. Kaya manigurado kapag dumating yung araw na ikaw sisingilin nila na meron kang maaabot. Hindi sapat yung nakasalang lang sa flip-top. Mas marami yung hindi maaalala ng madla. Kasi kung konti man ang makalagda, mas konti ang magmamarka. Tangina, nakakatamad ka kalaban. Dahil kahit magawa mong manalo sa labang to, alam namin, halata naman na yun ay mas kasalanan ko kaysa kalakasan mo. Kaya nga, 30% pa lang pare yung binitawang pangantsaw. Ang aming battle, nagtilas paring ni Donaire kay Pacquiao. Lahat ng hinain mo sa akin, mapaanak man akong pare, hindi ako umaayaw. Kaya wala nang pasakali at sa Motos Paranaque, bigyan mo ako ng bayaw. Hilaw! Kuya, usap nga tayo. Di ba pinaglalaban mo yung sining? Dapat lyricismo lang tinataglay. Pero angle mo kay Ultimate, bakla. Inakusahan mo si Michael Jong kumakantot ng bata. Tas GF ni Freaky yung ginahasa. Yun yung sa kwaderno mo nilalagay. Ang galing ng pinaglalaban mo, di mo sa'yo ina-apply. Ayaw mo sa mga uso na linya kasi magiging irrelevant in the future. Pero nireference kayo Espero, si Otlum. Ano ba yung binubuga mo pa de? Gumagamit din ako ng trendy, di na para itangge. Oo, madalas may usok ang makikita, may tinutos na kasi. Pero ngayon lang din nagsinkin sa akin, yung kanyang inilathala. Naalala nyo yung sinita niya si Michael Joe kasi Paris Overload binara? Irrelevant daw, next wala na. Sa bagay, ganyan talaga si Otlu, may galit kay Diwata. Galit ka kay Unico kasi nagka-cutwords. Din nung round 3, nagka-cutwords ka din. Kaya nagdududa na ako asan present si Redad. Para kang PSP, ikaw na lang din sumisira ng iyong kredibilidad. Nag-request pa kay Arik mag-isa buhay? Nag-aantay ng paanyaya? Gusto mo mag-isa buhay? Isang salita nga, wala ka? Mag-isa buhay, isang salita nga, wala ka? Tsaka tol, wag ka pa main character, lahat tayo dito may problemang dala-dala. Kaya sana wag nyo ginagawang rap skills yung pagdadrama. Kung kayo nasa posisyon ko, malamang may ginugupit na nalubid sa kisame nyo. Tapos title lang kita, Pacboy. Lugi binabayad sa yung TF. Grabe masaklap. Imbis na nagra-rap, puta mga nagra-rant. Humihina na raw ako, sabi sa comment. Yung allegation palpak. Sa akin name mo bagsak. Tanga sumusugat to sa tenga, assassination kay Trump. Kaya pipilipitin ko yung ulo mo, tanga ng walang awa. Pati dila niya kasama. Na sa sobrang daming twist ay nagmukha ng maharaja. 300k daw yung postahan nila nung 2x2, tas nagcointos lang yung hurado, yan yung iniiyak ng loko. Galit ka sa sugal, tas nandito ka sa Motos, alam mo naman na sa amin yung monopolyo. Dapat daw magpasalamat si Espero sa kanya, kasi may pioneer na siya nakabanggaan. Ikaw na una, kayo lang may nasakripisyo, porket bago, yayabangan. May mga kabatch ako nagbibenyo sa tricyclean, sa gubat, sa kalsada nakikipagsigawan. Gago dito kadramahan. Ako yung nagsilbing boses sa susunod mo pang makakalaban. Na di lang kami basta-basta sumulpot mga rookie. Marami din kaming pinaghirapan. Puntirya mo mga rookie. Kutuban ka naman. Sinisita mo mga bagong bunga. Inugatan ka na dyan.
Pasalamatan? Para saan? Yan ay di mo deserve. Tanga kahit walang ice, to'y kaya namin ma-preserve. Kasi natutuwa siya yung karir niya ipapunta na sa climax. Anticipated pag siya kasama sa line-up, ulul. Huwag kang assuming alam namin ikaywak. Tsaka di magaling si Saint Ice, marami lang issue si Ice Rocks. Kaya ipakita mo yung best form. Sawa na kami sa lesson. Drama pa ka-Wex nun. Ngayon anong pakiramdam, bata naman yung naninermon. Ginulpi ko yung sinseyang pinakabago. Sinunod tong lumang veteranong lamang ng ilang taon. Di umubra init, nadala ng mayon. No kahit ice, nataglamig, ay natunaw lang ngayon. Sight! Walang sinasayang sa binibigay mong pagkakataon. Pinakitang kayang-kayang sumabay kahit saan pang panahon. At last, di ako masyado nag-wordplay. Huli ka ng inasahan. Rekta lahat sa'yo pinukol. Alam kong ayaw mo sa catwords, kaya di na dun ginugol. Ngayon, wala nang catwords, hininga mo na pinutol. Motos Battle League, Sinag 3. Magingay pa kayo isang beses para sa laban niyo. Siyempre gusto ko pasalamatan Branded sa pagpapahiram ng venue kay Papa Benji, Hypebeat sa mga suot ko, sa Crown Manila, siyempre Hypebeat, Pastry Vapors, sa Index Salon, maraming salamat. At ayun, nagkaroon kami ng problema sa judging dahil 4 lang yung lumitaw na official na judge at may mga nagtawag ng ibang judge, puta. Tangin na mo, Casper. So, anong nangyari? Nagkaroon kami ng resulta. Kumuha kami ng 4 na yung 4 na unang judge, pantay yung boto nila. So, kumuha kami ng extrang 3 judge para hatiin yung boto kung ano man yung majority. At yung magiging majority ng boto na yon ayun yung madadagdag na 1 boto dun sa 4. Putang ina, ang gulo. So, ang boto ng hurado galing sa 4 na judge at sa 3 na bumoto in majority, 3-2. Magingay para kay Saint Ice. Shout Yun, solid na laban yun. Okay lang kahit ano maging resulta nun. Solid nun. Shoutout lang dito sa Hassel 4D, Brody Caps, tapos Skill yun, shoutout. Sa kasama ko kay JK, shoutout sa kanya. Brody Caps, Skill, White Child Apparel, Damik Tattoo, Hassel 4D, Sir RJ Turingan, Sir Paul Kenneth, kay Prius Jamaica, ingat ka lagi, kay Kate, kay Lucas Rigel, kay Lexus Daybon, kay sa Poy Bash Furniture, sa Consistency Clothing, kay Sir Eric, Ma'am Aya, Ma'am Pamela, Ma'am P, sa mga teacher ko ng grade 12, kay Ma'am Pamela, Sir Kiko Maching, Don Rap, Kuya Jan Alika, Pin Jonas, kay Jelly, kay Silencer, kay Palara, kay Ben Chirobic, Judyang, Boji, Basti, Tito Kob sa Japaningat, Tito na Kuya Joshua, kay Nargis. Yun, sa mga nag-sponsor sa akin, salamat. Masaya akong matalo. Putang inang judging yan. Shoutout kay Supremo, putang ina men. Future, yun ang future of this shit. Saint Ice, Parañaque, motherfucking city. Sida, r/fliptop. Revere, all motherfucking year. Hype base solid. AOJ, MMA all day. Shoutout Coach Jack, I love you. Taugama P. Fortunata main chapter. Lahat ng mga tropa, lahat ng pumunta ng live. Putang ina Sunday ngayon. Ang lakas ng motos. Shoutout palagi kay Kuya Zait sa Mods Battle League, Raplines Battle League, Flip Top Battle League. Sa girlfriend ko, I love you, mami. Maraming salamat, pare. Tang inang judging yan. Ito na si Saint Mice. Yung ako isa yung ano, basta hindi, sorry, ako lang ginawa nilang representative do sa pahabol na boto. So, hindi ko alam kung ano yung naging ano yung pinaka-judging nung tatlo kasi kami. Iba, hindi ko alam ba, pero si Saint Ice ang binoto. Ako, yung sa part ko, binoto si Saint Ice kasi yun nga, siguro yung sa mas preferred ko yung mga ano niya, yung creativity ng hindi creativity, yung mas yung mas magandang approach nung pagkakasulat. Hindi siya yung parang basta mo lang hindi mo basta naririnig. Pero hindi ko alam. Para sa akin ganito na lang. Round 1 at 2. Yan ako, Saint Ice, round 3.
Supremo talaga yun. Yun yung pinakamalakas yung Supremo para sa akin yung round 3. Yung pinanggigilan niya. Pero yun nga, sorry, representative lang ako. Pero yun nga, may preference ko si Saint Ice. Pero 1-2 Saint Ice, round 3 Supremo. Yun. Yo, Ilaya, Pricing, Cartel Lion in the Scouts. Shoutouts pala kay Third. Maraming salamat. Branded, Hype Beat, Unhinged, Real Jokes, and shoutout sa inyo lahat. Yun, isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Kasi para sa akin, rounds 1 and 3 nakuha niya. Para sa akin, sobrang gusto ko yung ginawa niya dun sa round 3 na parang sa isang bar, nagdadalawang punchline siya. Parang yung isang word setup, tas punchline, tas parang setup punchline, ganun. Pero panalo lahat dun sa laban na yun, sobrang ganda ng laban, ang lakas ni Supremo, ang lakas ni Saint Ice, parang okay nga lang na promo, and yung judging din is 4-3. So tama lang yung judging, kahit sino manalo sa kanila, panalo lahat dun. Yun. Shoutouts, Motus Battle League. Yeah. Yung Signals, binoto ko sa Supremo. Sobrang solid ng laban na yun. Pwedeng kay Saint Ice or kay Supremo. Binigay ko yung round 1 kay Supremo, round 2 kay Saint Ice, tapos round 3 talagang parang pwedeng kay Supremo pero kay Saint Ice. Pero binasihan ko na lang yung mga dami ng punchline tsaka mga binibitawan na mga malalakas. Mas lumamang lang ng gahib na lang si Supremo. Yo, Don Rafael, Pulo, Mantra, Flip Top, Moto sa FRBL. Saint Ice versus Supremo. Binigay ko yung boto kay Saint Ice. Round 1 kay Saint Ice. Si Supremo, all 3 rounds para kay Saint Ice. Pero dikit siya. Round 1, mas effective. Preference ko mas maraming napatamang punchline sa Supremo. Pero mas effective yung dala ni Saint Ice. Lalo-lalo na yung round 2. Detailed, compress. Sa kabilang side naman, si Supremo punchline after punchline. Pero mas effective yung dala ni Saint Ice. Ganon din sa round 3. Pero pagdating sa round 3, mas naging malaking lamang ni Saint Ice yung pacing niya. Si Supremo parang sobrang aggressive niya. Si Saint Ice naman sobrang chill na parang gamay na gamay niya yung ginagawa niya. Round 1, nagkatalo. Supremo parang nangangapa pa sa ambience ng battle nila. Si Saint Ice compose. Round 2, napaka-detail nung dala ni Saint Ice, effective. Supremo, maraming punchlines. Then pagdating sa round 3 naman, si Supremo, yung pacing niya masyadong mabilis. Mas nananamnam yung ginagawa ni Saint Ice. So, 1, 2, 3 Saint Ice pero dikit lahat na rounds. Yun lang. Blonsky as music, dikdikang laban yun. Hindi mo din masisisi yung judge na hindi talaga lumitaw kasi sobrang dikdikan yung laban. Binoto ko dito sa laban na to, si Supremo. Bali ang boto ko, round 1, binoto ko si Saint Ice. Kumbaga, para sa akin yung sa laban na yun yung nag-set ng tone Maganda yung bungad ni Saint Ice, gusto ko yun. Parang kumbaga kahit malakas naman yung round 1 ni Supremo, kaso kumbaga yung pagpasok ni Saint Ice sa round 1, mas gusto ko yung niya doon yung momentum niya doon. Kumbaga kumpara doon sa round 1 ni Supremo. Tapos round 2 binoto ko si Supremo doon. Gusto ko yung mga punto niya. Tapos round 3 kay Supremo. Kala ko kasi nung round 3, kala ko talaga makukuha na ni Saint Ice yun kasi medyo nahihinaan pa ako sa mga pambungad ni Supremo nung round 3. Pero pagdating niya sa kalagitnaan, palakas ng palakas. Kaya binigay ko yung kay Supremo. Bali ang boto 2-1 kay Supremo. Shoutout kay Saint Ice. Maganda yung lakas ng laban.